Alam mo yung pakiramdam once ma-observe mo kung paano ang lahat ay may kanya-kanyang bahagi sa iglesia. Mapapaisip ka na ang dami talagang ginagawang mabuti ng Lord. Ramdam talaga yung galaw ng pagmamahal niya sa lahat ng paraan. It's not really about the place, but it is still a home I want to care for dahil dito ako pinapalago ng Panginoon. Kaya, paano pa nga ba ako makakatulong sa burden para sa tahanang to? Meron tayong kapatirang bayanihan. It's our pledges every first Sunday of the month saved for our worship center's financial burdens. Para kay Lord at sa gawain niya to. After all, our giving should always be because we love the Lord Jesus. Kaya maliit man o malaki ang ating maibigay, kung lahat ay nagtutulungan, ito ay magiging makabuluhan. Join us in giving every first Sunday. Bayanihan tayo para kay Lord at sa kanyang iglesia. A blessed Sunday po sa bawat isa. Thank God po for the privilege po as we worship together as church family. Psalm 104:5 says, "Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good and his love endures forever. His faithfulness continues to all generations." Let us all stand and let us come before him in prayer. We worship you, Father God. We thank you, Lord, for the privilege, Father, to come before your presence. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, sa iyong awa, Panginoon, sa biyaya, Panginoon, na naririto po ang bawat isa. Kayo lamang po aming Ama ang patuloy, Lord, na kumilos sa aming kalagitnaan. Tunay po na dakila ka, aming Ama, at karapat-dapat ka po lamang, Panginoon, na maitaas, maitanghal. Sa iyo lamang po namin patuloy, Lord, na inaalay ang aming buong puso, ang aming buong buhay. Kayo lamang po, Panginoon, ang maitaas. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ano man po yung pinagdadaanan po ng bawat isa sa iba't ibang seasons po ng buhay natin, palagi po nating panghawakan ang kabutihan, katapatan at dakilang pag-ibig po ng ating Panginoon. Sama-sama po tayong umawit at magpuri sa Panginoon na may pasasalamat at buong kagalakan sa ating mga puso. You are good, Father. You're worthy of all our praises, Lord God. Let's clap our hands for the Lord. Enter his gates with thanksgiving. Come to his courts with praise. Enter his presence rejoicing, singing great and mighty is his name. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with the timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth lift the sound of praise. Sing with all their heart, for the Lord is good. For the Lord is good.
sing, for the Lord is good. The Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Lord, you are good, Father. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Ikuti mo, Panginoon. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sapatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay sasang aking sandigan, di mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang
pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat po, Panginoon. Kayo po ang dakila sa lahat. Salamat sa iyong pag-ibig, aming Ama. Sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago at hindi nagkukulang. Wala nang hihigit sa iyong pag-ibig, Panginoon. Patuloy ka lamang po namin pupurihin, Panginoon. At itataas sa aming Ama. Is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He is us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Great is the Lord and most worthy of praise.
sa panalangin ko, turuan mo kong manalig sa iyo. Ang puso kong ito'y linisin mo upang magamit mo ang buhay ko. Diyos, sa pananalangin ko, turuan mo ako manalig sa iyo. Ang puso kong ito'y linisin mo upang magamit mo ang buhay ko. O Diyos, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Ang bugtong kong anak namatay dahil sa sala ko. Pasasalamat ko'y maging anyo ng pagsamba sa Panginoong Yesus. Tuhod ko ay luluhod, siya ang dakila sa lahat, siya ay Diyos. Diyos, sa pananalangin ko,
Purihin ka aming Ama. Dakilain ang iyong banal na pangalan. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Sa pag-ibig na hindi po karapat-dapat para sa amin. Ngunit nananatili ang iyong pagmamahal. Ang iyong pag-ibig at kadakilaan ay hindi nagbabago sa aming mga buhay. Lord, patuloy na ipinagkakatiwala ang aming mga puso. Linisin niyo po kami, aming Ama. Gawin niyo lamang, Panginoon, na tunay na pagsamba at pasasalamat ang aming mga buhay. Lord, thank you for the privilege, Lord God. Maranasan ka at makalapit sa iyong banal na harapan, aming Ama. Tunay na dakila ka at tapat. Kayo po ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Patuloy ka lamang po naming maranasan, Lord, sa bawat araw. Patuloy, Lord, na may aalay sa iyo, Lord, ang aming buong puso. Salamat po, Panginoon, for your unfailing love, for your goodness, Father, for your faithfulness, Lord God. You alone are worthy to be praised, Lord. Patuloy ka naming sasambahin, Panginoon. Dadakilain at itataas. Wala nang hihigit sa iyo, aming Ama. Salamat sa kagalakan, Panginoon, na patuloy po namin nararanasan sa aming mga puso. Dahil naririyan ka, aming Ama, sa aming mga buhay. Patuloy po kaming magtitiwala sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa sa amin, aming Ama. Sa iyo lamang po namin ibinabalik, iniaalay ang lahat ng pagpuri, pagsamba, pagluwalhati at pagdakila. Tanging sa pangalan mo lamang, aming Ama, aming tagapagligtas, aming Diyos. We give you all the glory and all the honor, Father God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you, Father. Good morning po ulit, and let us all be seated and listen to the Word of God. Good morning po sa inyong lahat. Sa umagang ito ay ang topic po natin ay the problem of sin. Ito po ang ilagay ng Panginoon dahil may pandama po ako na tayo pong lahat ay inihanda talaga ng Panginoon sa nalalapit niyang pagdagit sa atin. Para magkaalaman na po tayo, malaman po natin ang ating tunay na kulay at tunay na kalagayan. Kasi minsan, ang tinitingnan po natin ay ang mga problema nating pangsanlibutan. Pagtatanong natin, ano problema mo? Problema mo pera, problema mo kalusugan, problema mo relasyon, problema mo ang kahirapan, just name it. Pero sa Biblia po, isa lang po ang problema. Ang problema ng tao ay kasalanan. Ever since. At nakita po natin yan nung likhain ng Panginoon si Eva at si Adan, wala naman po talaga ang taong problema. Nagsimula lamang ang problema noong ang tao ay nagkasala. Dumating ang kamatayan, dumating po ang inggitan, dumating po ang patayan, lahat na ho ng uri at kahirapan. Pati ang tao nahirapan din po sa kanyang paghahanap buhay. Dahil hindi ho natin naaaninag o nakikita ang totoong problema ng tao ay hindi po pera. Hindi ho kahirapan. Ang problema ng tao ay
kasalanan. At yun po ang Panginoon, yun kagad ang tinumbok ng Panginoon, ang kasalanan. Kaya ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang tumbukin, upang talunin ang number one problema ng tao ay kasalanan. Hindi po pera, hindi po kahirapan, hindi rin po sakit. Ang lahat ng iyon ay resulta lamang ng kasalanan ng tao. It is utterly crucial that we settle it biblically once and for all. None of us as Christians will ever be completely free from our own sinfulness. That's Paul says, sin that dwells within me. Si Pablo na ho may sabi nun, sa Romans chapter 7 verse 20. Sabi niya, kung ginagawa ko ang ayokong gawin, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan na nananahan sa akin. Kahit na tayo ay Kristiyano, the Bible says, mayroon pa rin kasalanan nakatira sa ating physical na katawan. Kaya nga sabi ni Pablo, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung ayaw kong gawin, yun ang ginagawa ko. Kaya sabi niya, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan na gumagawa sa akin. Ibig sabihin, none of us will be free for our sinfulness before we die or before Jesus comes. Maniwala po kayo. Hanggat tayo ay nabubuhay, ang problema natin ay laging kasalanan. Mawawala lamang ang ating kasalanan sa ating problema kung tayo ay mamamatay o di kaya irarapture ng Panginoon. That's why perfectionism in this age is very deadly. Ang talagang solusyon lang po sa atin para huwag magkasala ay kamatayan o di kaya ay rapture. Kaya gusto natin mag-rapture kasi hanggat nabubuhay tayo, maniwala kayo, maraming tukso. At sa mga tuksong yan, may posibilidad na tayo ay bumagsak at magkasala. And that is our problem. Yun ang hindi ho natin iniisip, yun hindi natin dinidibdib. But it will turn us into magiging sinungaling naman tayo pag sinasabi natin na hindi tayo nagkakasala. 1 John chapter 1, verse 8. If we say that we do not sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Kaya dito po, napakapanganib po nito dahil ito po ay kinakailangan pong ating siyasatin at malaman po natin ano ba talaga. Kahit Christian tayo, believe it or not, nagkakasala pa rin tayo. Ang kinahantungan lamang natin ay lagi pong grace ng Panginoon. Ito ho, no? Sabi nga ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 7 verse 9 to 10, Paul speak of Christians repenting of sin. Kristiyano ho ito, magsipagsisi kayo sa inyong mga kasalanan. By the way, the Bible says, there is no forgiveness of sin without repentance. Biblical po yan. Hindi lamang sa pagitan ng Diyos at ng tao, kundi sa pagitan po natin mga Kristiyano. Walang kapatawaran sa kasalanan, malibang ikaw ay magsisi. Ayan na ho. Kaya minsan may mga tao nagkakasala sa atin. Hindi naman nagsisisi, hinahayaan na lang natin. Ayaw lang natin maapektuhan tayo ng kanilang katiwalian. Pero sa Biblia, kung pag pinatawad mo na ba siya, paano ko siya patatawarin? Hindi naman siya humihingi ng kapatawaran sa kanyang ginawang kasalanan. So, no forgiveness. Kinakalimutan na lang natin kasi ayaw natin maging hadlang. Kaya sa Biblia, walang kapatawaran kapag walang pagsisisi ng kasalanan. Yung po ang prinsipyo ng Panginoon, di ba? 1 John chapter 1, verse 8 and 9, kung sinasabi natin na hindi tayo nagkasala, niloloko natin ang ating sarili. Ngunit, kung ipapahayag natin ang ating kasalanan, yun ang repentance. Ang Diyos ay tapat at banal na patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Sabi rin ni Pablo sa Galatians chapter 6, verse 1, Paul urges us to restore fellow Christians who are caught in sin. Pag nakakita ka ng kapatiran nagkasala, panumbalikin mo siya sa Panginoon, sabihin mo ang totoo, baka sakaling magsisi. James chapter 5 verse 19 to 20 says that if we bring back a Christian from his sinful wandering, we'll save his soul from death. Kaya tayo, nagtitipon-tipon po tayo.
Nagpapaalalahanan po tayo, Sister, mali yung ginawa mo, hindi yan ang pinagagawa ni Lord. Brother, mali. Dapat ho ganun tayo. Kaya sabi ni James, kung yun ay napapaalalahanan natin ng mga kapatiran, nanumbalik natin sila sa pananampalataya at naililigtas po sila. Kaya importante po ang church. Kasi ang church po, hindi lamang yung gathering, yung fellowship, yung, nagkakainan, nagpapanalanginan, nagtutulungan. Ang church po ay, una, tayo po ay mata natin sa isa't isa. Tayo po ay nagbibigay din ng warning sa isa't isa. Pag nakita natin isang kapatid na namumuhay ng tiwali, pinapaalalahan na natin siya. Baka sakali, kung Christian siya, tiyak magre-repent siya. Kung hindi siya Christian, tiyak hindi siya magre-repent. Kaya dito magkakaalaman po tayo kung alin. Sa Matthew chapter 18, sinabi rin ng Panginoong Hesus, buong chapter po yun Jesus said that our brother might sin against us and repent several times in a day, we must forgive him. Kahit na, sabi nga ng Panginoon kay Pedro, kahit na magkasala ang inyong kapatid ng 70 times 7 or 7 times 70, pag humingi siya ng kapatawaran, patawarin mo siya paulit-ulit. So, there is no forgiveness without repentance. Ang problema natin, maraming kapatiran nagkakasala sa isa't isa, hindi na nagsisisi. Pinababayaan na lang natin, sa akala niya okay na siya. Pero hindi ho. At yun, yung kasalanan yun, it will affect his life. Apektado ang buhay mo, apektado ang kalusugan mo, apektado ang ekonomiya mo, ang pera mo, lahat ng problema, apektado. Dahil doon nagmula lahat ng ating problema, nagmula sa kasalanan. From Genesis chapter 2, nung nagkasala ang tao, tuloy-tuloy na ho yun up to now. That's why our response to sin, the Bible says, is to fight against sin. Although ang Panginoong Hesus ay tinubos na tayo, binayaran na niya ang lahat ng ating kasalanan, still, habang nabubuhay tayo sa lamang ito, nagkakasala pa rin tayo because the flesh is against our spiritual situation, in our spiritual condition. That's why 2 Timothy chapter 4 verse 7, St. Paul, bago siya mamatay, sabi niya, I fought the good fight. Nilabanan niya ang tukso at kasalanan. Now, as much as possible. Pero nakita natin sa chapter 7, yun din ang problema ni Pablo. Yung hindi niya, ayaw niyang gawin, nagagawa niya. Then sabi niya, I finished the course and then I have kept the faith. Lumaban po si Pablo ng patas. At sabi ng 2 Timothy, doon na po siya. Bago kunin ng Panginoon, nagtagumpay po siya. How we are Christians supposed to respond to this remaining corruption in our soul? Paano po natin ito lalabanan? Totoo, nagkakasala tayo. Kaya yung ibang Christian, paulit-ulit na lang nagkakasala, pinapatay na lang ho natin, hindi na lang natin pinapansin. Friends, that is very dangerous. Baka dumating ang rapture, magulat ka, maiwang ka. Hindi ka sinama ng Panginoon dahil binaliwala mo ang warning ng Panginoon na huwag tayong mamumuhay sa kasalanan. That's why the brokenness that we feel for sin does not make us despair of God's guidance because it throws us into His mercy. Colossians chapter 3 verse 5 says, put to death therefore what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness. Romans chapter 6 verse 12 says, let not sin therefore reign in your mortal body. Ito na ho. Huwag nating hayaang maghari sa ating mortal na katawan ang kasalanan to make you obey its passion. Huwag kayong susunod sa hilig ng laman. In other words, do not let sin be as your king. Huwag tayong sumunod sa gusto ng laman. Dahil ang kasalanan po ay dapat hindi na sinusunod. Dahil tayo po ang bagong amo natin, ang ating hari, ay ang Panginoong Hesus, hindi na po ang kasalanan. That's why 1 John chapter 3 verse 6 says, no one who abides in Him keeps on sinning. Ulitin ko 1 John 3:6. Walang sino mang Kristiyano na nananatili sa Panginoon na nagpapatuloy sa kasalanan. Yes, sometimes nagkakasala tayo. Pero
Hindi ho paulit-ulit. At yung kasalanan natin ay pinapansin natin at kinamumuhian. Friends, ang totoong Christian ay kinamumuhian ang kasalanan. Ang tanong, kinamumuhian ba natin ang ating mga nagawang kasalanan o baliwala? Ang problema, lagi na lamang sinasandalan ng mga tao ang biyaya ng Diyos. Kaya minsan, paulit-ulit tayo nagkakasala. Iniisip natin, patatawarin naman ako ni Lord. Patatawarin naman ako ni Lord. Hanggang sa dumating ang panahon, alipin ka na ng kasalanan. Dahil hindi mo sineryoso ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. This is why the teaching against perfection is not a license to sin. Hindi porke mabait ang Diyos, may lisensya na tayong magkasala. Yes, we are not perfect. Sasabihin ng mga tao, ano magagawa mo? Tao lang ako, mahina. Yung po yung making an excuse. Di ba? Lagi na lang ho tayo may excuse sa Panginoon. Tao lang ako, Lord, marupok, madaling magkasala. Friends, sa Panginoon, walang excuse. Kaya sabi ni Pablo sa Romans chapter 7, wretched man, verse 24, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Problema din ho ni Pablo yun. Pero siya po'y nagpasalamat, verse 25. Sabi niya, next verse, thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Dahil ang Panginoon ay nililigtas tayo. Pero ang kondisyon nun, pag nakita ng Panginoon na kinamumuhian natin ang kasalanan, doon niya lang tayo ililigtas. Pero pag nakita ng Panginoon na gusto natin yung kasalanan, hindi tayo ililigtas ng Panginoon doon. Kaya ang totoong Christian kapag nakakasala, umiiyak sa Lord. Humihingi ng kapatawaran. Wala siyang magawa, mahina siya, pero ang Panginoon nakikita ho tayo. Yun ang problema ho ni Pablo na pinakita ng Diyos na sinilusyonan niya. Therefore, there is no more condemnation for those who are in Christ, according to Romans chapter 8, verse 1. Sa ibang manangguay nga ho, who do not live, sa King James Version, according to the flesh, but lives according to the Spirit. Pag tinignan po natin ang Old Testament sa buhay ni David, how many times did David cry to God because he had sinned against God? Ang naalala ko lang po yung Psalms 51, pero meron din po siya sa Psalms chapter 25. Sabi ho ni David doon sa 25, Psalms 25 verse 4 to 5, make me to know your ways, O Lord. Nagkakasala siya pero nagpapaturo siya sa Panginoon. Make me to know your ways, O Lord. Teach me your path. Yan ang Christian. Teach me your path. Lead me to your truth and teach me, for you are the God of my salvation. For you I wait all day long. Psalms 25 verse 4 to 5. Friend, this is the way of seeking God. Naalala ko na last Sunday, sinabi ko sa inyo, if you will seek me with all of your heart, you will surely find me. Pag sinabi ng Panginoon, hanapin natin siya, hindi po natin hinahanap ang mukha ng Diyos. You cannot see God because God is a spirit. Pag sinabi ng Panginoon, hanapin mo ako. Ang ibig sabihin ng Panginoon, hanapin mo ang aking palatuntunan sa iyong buhay. Yun yung Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the rule or the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Huwag ho natin hahanap. Kasi pag sinabi mukha ng Diyos, kaya yung iba ho, yung picture ni Lord Jesus, ayan, nakita ko na ang mukha ng Panginoon. Hindi ho yun, hindi ho physical. Ang pinapahanap ni Lord ay yung kanyang puso, yung palatuntunan niya sa atin. Kasi may palatuntunan ng Diyos sa ating buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon, seek ye my ways. Hanapin mo ang aking palatuntunan. Ibibigay ko ang iyong hinihingi. Di ba yun po yung Hebrews chapter 6 na tinalakay natin nila Sunday? Everyone, ang bawat isa na naghahanap sa palatuntunan ng Diyos, ng taus-puso ay laging mayroong reward. For it is impossible to please God without faith. And those who comes to God must believe that God is God and that God is a rewarder. Tagapagbigay siya ng gantimpala for those who diligently seek Him sa New King James Version. Ando yung word na diligently. Madiin. Hanapin mo lang ako. Anak, tiyak may gantimpala ka.
Pero hindi ho yung mukha ng Diyos ang hinahanap natin. Ang hinahanap natin, katulad ni David, Panginoon, turuan mo akong matutong mabuhay. Turuan mo akong manalig sa iyo. Inaawit na natin eh. Turuan mo akong matutong manalig sa iyo. Turuan po ninyo ako, Panginoon, ano ang gagawin ko sa buhay ko? Yun ang teaching. And then God said, kung hahanapin mo ako ng taos mong puso, tiyak makikita mo ang gusto ko sa iyong buhay. You will surely find me. Yung ways of God na pinapakita. Friends, this is one way of seeking God, not His physical face. Ang physical face si Lord Jesus, kaya nga si Lord Jesus, walang iniwan ditong litrato niya sa mundo. Kasi akala ng tao, pag nakita nila ang picture ni Lord, yun na yun. That is not the case. Kaya pagdating sa Revelation sa 7 churches, nakita ni Apostle John ang mukha ng Panginoon, hindi katulad ng kanyang pag-aanyong tao. Ang kanyang mukha ay parang sinag ng araw, ang kanyang matay parang apoy na naglalagablab. Nasisilaw, hindi niya makita. Talagang hindi pinapakita ng Panginoon. Because the face of Jesus Christ is not just like man. Yung kanyang anyong tao katulad natin. Pero yung kanyang anyong Diyos, hindi mo na makikita yun. Kaya't ang pinapahanap ng Panginoon, when you seek God, you must seek the ways of God. Ang paraan ng Diyos kung paano tayo mabuhay. Yun po ang pinagagawa. Friends, ang problema natin ngayon, most of the Christians' problem, since God is gracious, men are abusing the grace of God. That is the problem. Magtotoo, mabait ang Diyos, mapagpatawad, mapagpasensya. Ang problema, inaabuso ng mga Kristiyano. Total, mabait naman ang Diyos. Okay lang, magkasala tayo. Pag humingi tayo na, patatawarin naman tayo. Yun ang ayaw ni Pablo. Yun yung Romans chapter 6. Magkakasala ka ba dahil ang biyaya ng Diyos ay sapat, marami, mabait, mapagpatawad? Kaya yung mga Kristiyano, hindi nila pinapansin yung ginawa ni Lord sa cross of Calvary. Patuloy na nagkakasala pa ulit-ulit. Nagsisinungaling, nanloloko, lahat na ginagawa ng mga tao. Parang hindi siya Christian. Pero magugulat ka, pagdating na rapture, hindi ka kasama. Why? By the way, ang mensaheng ito'y nilagay ng Panginoon sa atin. Dahil malapit na tayong kunin ng Panginoon. Pag hindi ka pa rin nakinig sa mensaheng ito, pasensyahan po tayo. Sa Great Tribulation ka pupulutin. Dahil hindi natin siniseryoso ang Panginoon. We have lost our grip over sin. That's why a lot of people are abusing the grace of God. Inaabuso na ho natin ang kabait. Di ba ganyan na? Pag alam natin yung tao mabait, abusuin natin. Utang mo ng utang yan, hindi ka naman sisingilin yan. Umaabuso ka na. Pero may takdang panahon, puputulin ng Diyos ang iyong pang-aabuso. A lot of Christians are abusing the grace. Totoo, by grace we are saved through Christ Jesus. Pero huwag mong abusuhin. Nakikita ni Lord yung puso natin. Kung gumagawa tayo ng kasalanan at natutuwa pa rin tayo, ang ibig sabihin, hindi ho tayo Christian. Dahil ang totoong Christian, pag nagkakasala, umiiyak, na pinagsisihan niya ang kanyang ginawa. Pero gagawin na naman, iiyak na naman siya. Hindi niya kaya. Pero pag nakita ng Panginoon, maaawa ang Diyos. Yun ang grace. Kaya yung kasalanan paulit-ulit, isang kasalanan yon, palatandaan, you are not Christian. Binasa ko sa inyo yan sa 1 John 3. Walang Kristiyanong nananatiling gumagawa ng yung continuously, walang paulit-ulit na ginagawa ang kasalanan. Ibig sabihin, you are not yet Christian. Why? Hindi ka pa seryoso. Wala kang ang takot sa Diyos. Romans chapter 5 verse 20 to 21. Bago ko i-basahin sa inyo Romans chapter 6. Ito yun. Now, the law came in to increase the trespasses, to increase the sin. But where sin increased, grace abounded all the more. Yan ang pinanghahawakan ng mga tao. Mas maraming ang kasalanan, mas maraming grasya. Grace ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Verse 21. So that as sin reigned in death, grace also might reign through righteousness, leading to eternal life through Jesus Christ our Lord. Yun ang mga tao. Di ba sabi ng Romans chapter 5 verse 20?
Pag marami ka nagawang kasala, kasi pag tinignan natin ang Ten Commandments, lalo ho tayo nagkakasala, sabi ni Pablo, dahil bawal pala ang sumamba sa Diyos-Diyosan. Bawal pala gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang katuturan. Bawal palang lapastanganin ng magulang. Bawal palang magnakaw. Bawal palang mag-imbot. Bawal palang pumatay. Bawal palang lahat ng bawal. Nung binasa niya ang Ten Commandments, ay naku, ang dami kong kasalanan. Pero sabi ng Biblia, mas marami kang kasalanan, mas marami ang grasyang ibibigay sa iyo ng Diyos. That's why the Ten Commandments, binigay ng Diyos sa tao. Hindi para ang tao ay tumupad ng Ten Commandments. Dahil sabi ng Biblia, walang tao makakatupad sa Ten Commandments. Even Moses was not able to obey all the Ten Commandments. And according to James, sa 10 utos, isa lang ang labagin mo, para mo na lang nilabag ang lahat. Walang nakapasa sa Ten Commandments except the Lord Jesus. Sabi ng mga, yun naman pala, alam ni Lord, niyan matutupad ang Ten Commandments. Bakit pa niya ibinigay sa atin? Ibinigay ng Diyos ang Ten Commandments sa tao upang maalaman mo na hindi mo kayang magpakabait. Kaya yung Ten Commandments, ituturo ka na lang kay Kristo. Gusto mo maging perfect? Lumapit ka sa Kanya. Siya lang ang nakagawa ng Ten Commandments. Pag lumapit ka sa Panginoong Hesus, sumampalataya ka, para mo na rin tinupad ang Ten Commandments. That is by faith. By the grace of God. Kaya, hindi po natin kaya magpakabait o magpakatino. Pero yung ating buhay ay nilalapit sa ating Panginoong Hesus. Kaya yung larawan dito, the problem of sin, yung tao, hirap na sa kasalanan. Pagod na siya. Hindi na niya kaya. Ang pinakaparaan lang, lumapit ka sa Panginoong Hesus. At ang Panginoong Hesus ang siyang magbibigay sa iyo ng kapahingahan. Ba? Matthew 11:20, "Come unto me, all of you are heavy laden, and I will give you rest." Alam ni Lord, pagod na tayo sa kasalanan. Sabi ni Lord, lumapit lang kayo sa akin. Pagpapahingahin ko kayo. Papalitan ko ang inyong pamatok na mas magaang, hindi ka na mahihirapan sa buhay. Kaya lang, hindi ho ito ginagawa ng tao. Ang tao, akala niya, kaya niya magpakabait. Friends, we cannot do it by ourselves. Ito na. Kaya ang tanong ni Pablo, Romans chapter 6. Kasi inaabuso ng tao ang grace ni Lord eh. Sige lang, okay lang ang kasalanan, mabait. Tapos humingi ka ng tawad, papatawarin ka naman ni Lord eh. Watch out. Ito yung warning. Romans chapter 6 verse 1 and 2. Tuloy-tuloy, basahin ko sa inyo. Romans chapter 6. What shall we say then? Ano masasabi natin? Shall we go on sinning so that grace may increase? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para dumami ang grasya ng Diyos sa atin? Sabi ni Pablo, aba hindi, mahihahiya ka naman. Hindi, wala ho yun sa Bible. Sabi ni Pablo, by no means. Huwag mong gagawin yan. We, Christian, are those who have died to sin. How can we live in it any longer? Patay na nga tayo sa kasalanan. Bakit ka pa mabubuhay sa kasalanan? Kaya inaubusan ng ibang Christian yung grace ng Panginoon. Total, mabait naman siya, mapagpatawad. Sige, gawin na natin yung kasalanan. Mauunawaan naman tayo ni Lord eh. Sige, magnakaw ka, maintindihan ka naman ni Lord na kailangan mong kumain. Friends, hindi po yun ang sinasabi ng Holy Spirit sa atin. Kaya sa Biblia ko, pag binasa natin Romans 1 and 2, therefore, ang tao po ay walang excuse sa Diyos kapag gumawa siya ng kasalanan. There will be no more excuse. Tuloy natin, chapter 6, verse 1. What shall we say then? Shall we go on sinning? Magpapatuloy ba tayo magkasala? Why? So that grace may increase? No. Sabi niya, mabigay niya. By no means. Hinding-hindi. Sabi ho doon, sa original. We are those who have died to sin. Pag sinabing patay na kasalanan, hiwalay na tayo sa kasalanan. How can we live in it any longer? Paano ka makababalik sa kasalanan? Pinatay na nga ni Lord yung kasalanan sa iyo. Verse 3, or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Yun ang simbolo ng water baptism. Ang water baptism ay simbolo na kapag ikaw ay nilubog, namatay ka na sa iyong sarili. Pag ahon mo, ikaw ay nabuhay na, hindi na sa iyo, kundi kay Kristo ka na
nabuhay. Dahil si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Verse 4, we were therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Para maintindihan po natin, ipakita natin, ang Romans po, chapter 1 to chapter 5, ipinakita po ang context ng chapter 6. I will read to you. Romans chapter 1 to chapter 2, Paul explained how all humanity will be accountable to God. Lahat ng tao mananagot sa Diyos. Because God has made Himself known and provided a way to be saved through Jesus Christ. Romans chapter 3 and chapter 4, Paul reminds us that no one is righteous on their own merit. Walang sino mang taong matuwid. Lahat ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat tayo karapat-dapat sa impyerno. We can only meet the requirement when we accept Jesus and become His righteousness. Kaya pag tinanggap mo lang si Kristo Jesus, doon ka lang magiging matuwid sa Panginoon. Kahit na anong kasalanan nagawa natin, ay pinatawad na ng Diyos. Kung hiningi natin, siyempre lahat ng Kristiyan humingi ng kapatawaran kay Lord. Humingi tayo ng kapatawaran. Jesus alone justifies us and literally moves us from a place of condemnation to a place of forgiven, at peace with God. Romans chapter 5, Paul tells us that before we accept Christ, we are living in sin. Bago natin tanggapin si Kristo, namumuhay tayo sa kasalanan. At the Bible says, nung hindi pa tayo Christian, kaaway natin ang Diyos. Di ba? We are an enemy of God at that time. Christ living in us moves us to a place of peace and hope with our Heavenly Father. That's why Romans chapter 1 to chapter 5 are painted in a very important picture of who God is and what He thinks about sin. Kaya in Romans chapter 1 to chapter 5, ipinapakita na ang Diyos ay pag-ibig at mahal tayo ng Diyos. Pero, ang Diyos ay kinamumuhian ang kasalanan. That's why Christian must also hate sin. Dapat tayo rin, galit tayo sa kasalanan. Dapat ayaw natin yakapin o ipamuhay ang kasalanan dahil ayaw ng Diyos ang kasalanan. God is a holy God. Ayaw niya galit siya sa kasalanan. Kaya ang lahat ng Christian dapat galit din sa kasalanan. Di ba? He is holy and righteous. Kaya sabi ni Pablo sa Romans chapter 6, what shall we say then? Ano masasabi natin? Shall we go on sinning so that grace may increase? Aba, hindi. Sabi niya, we are those who have died to sin. How can we live on it any longer? Kaya pinakita ng Panginoon, ang Kristiyanong iniligtas ng Diyos, ang taong iniligtas ng Diyos na naging Christian, ay hiwalay na sa kasalanan. Huwag ka nang mamumuhay sa dati mong pinamuhayan ng kasalanan. Kaya ang illustration ng Panginoon doon ay ang marriage sa Ephesians chapter 5, verse 22. We are the bride of Christ. Revelation, ganoon din. When we enter into special relationship with our Heavenly Father, we do so by accepting Jesus Christ, His Son, by faith. John 1, verse 12. Ang nagsisitanggap sa Panginoong Hesus ay binibigyan ng Diyos ng karapatan maging anak ng Diyos. Kaya tayo ay naging anak ng Diyos dahil sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus at sa Kanyang ginawa sa cross of Calvary. Yun po yung background ni Pablo. Some are arguing that since God's grace covers our sin, that we can keep on living in sin and God's grace will just keep on increasing. No way. Friends, huwag nating sabihin mabait ang Diyos sa atin. Alam ng Diyos kung inaabuso natin ang Kanyang kabaitan. Kaya nga yung marriage ay isang simbolo. Hiniwalay ka na ng Panginoon sa kasalanan. Ikaw ay kasintahan na ng Panginoon, ikakasal ka na kay Lord. Huwag mo nang balikan ang mga ex mo. Yan. Ginawa ko ng literal para maintindihan natin. Expires. Ex natin yung buhay. Kayo nga, yung mga may asawa, papayag ba kayo? Pinakasalan ka ng iyong asawang lalaki.
Pero kahit na siya at mag-asawa na kayo, iniimbita niya yung kanyang ex sa iyong bahay. Linggo-linggo, doon kumakain. Papayag ba kayo nun? Tingnan mo na. Nakaraan na kayo eh. Tapos na relasyon nyo eh. Tayo na mag-asawa ngayon eh. Bakit mo siya iniimbita? Eh kasi mahal ko pa siya eh. Yan. Yan ang gulo. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Yung kasalanan natin ay ex na ho natin yun. Hindi lang expired. Yun ang siya ang dati nating kasama sa buhay. Pero nung tayo po ay niligtas ng Panginoon, ang ating buhay ay nakikristo na. Huwag mo nang iimbitahin ang iyong ex sa iyong bahay. Magkakagulo sa bahay, magkakaroon ng awayan, magkakaroon ng selusan. Kaya sabi ng Panginoon sa mga Hudyo, you are committing adultery against me. Nangangalun niya kayo. Niligtas ko kayo, para sa akin kayo. Bakit niyo binabalikan ang dati niyong kasalanan? Kaya sa Bible, hindi naman, bakit nangangalun niya? Eh kasi po, tayo ay niligtas ng Diyos para lamang sa Kanya. Huwag na natin babalikan yung ating mga ex. Diba? Yung mga lalaki, alam mo yan. Ilan yung naging ex mo? 5. Tapos may asawa ka na, binabalikan mo pa yung mga ex mo. Minsan, iniimbita mo pa sa bahay para kumain. Ayaw ni Lord ng ganun. Kaya ang tawag doon, inaabuso mo ang kabaitan. Alam mo, porya asawa mo hindi magagali, inaabuso mo pa rin siya. Kaya sabi ng Panginoon, talikuran mo na ang dati mong buhay. Kaya sabi ni Pablo sa verse 2, by no means, we are those who have died to sin. How can we live in it any longer? This relationship with God is special and God has brought you out of that destructive way of living. Kaya alam po natin na nangyayari. Even in the Ten Commandments, friends. Kaya sabi ko sa inyo, ang Ten Commandments ay ibinigay ng Diyos upang makita natin ang palatuntunan ng Diyos na hindi natin kayang gawin. Magmamakaawa tayo, Lord, I cannot do it by myself. And then God said, gusto mo matupad? Opo, lumapit ka sa aking buktong na anak na si Jesus. At sumampalataya ka sa Kanya, sa ginawa Niya sa cross at Calvary. Pag ginawa mo yun, anak, para mo nang tinupad ang ten. Kaya ang Christian, naligtas. Hindi dahil sa mabait tayo, kundi dahil sa grasya ng Diyos, dahil si Kristo ay mabait sa atin. Kaya tingin mo, Exodus chapter 20, di ba? Verse 2, sabi ni Lord, I am the Lord your God who brought you out of Egypt. Yung Egypt is a symbol of sin. Ako ang Panginoon yung Diyos na nagligtas sa inyo mula sa Ehipto, mula sa kasalanan. Out of the land of slavery, you shall have no other gods before me. Una ho yun. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Dahil iniligtas kita. Inalis kita sa Egypt is a symbol of sin. Inalis ng Panginoon. Kaya ang mga Hudyo, nagbabiyahe po sila sa ilang, patungong promised land, yung mga Hudyo, iniisip pa rin nila yung Egypt. Ay, bihirang hirap ng buhay. Buti pa sa Egypt, ang sasarap ng kinakain natin. Busog tayo lagi, bakit dito gutom tayo? Nagalit ang Diyos sa kanila. Iniligtas ko na nga kayo sa Ehipto. Bakit iniisip nyo pa rin yung Ehipto? Egypt is a symbol of sin. Inalis ko na nga kayo sa kasalanan. Bakit iniisip nyo pa rin ang kasalanan? Nagalit ang Diyos. Libo-libong Hudyo pinatay ng Panginoon. Dahil hindi sila kontento sa binibigay ng Panginoon sa kanilang buhay. Out of sin. You know what sin is? Alam po ba ninyo kung ano ang kasalanan? Sa Gripo yun ay hamartia, missing the point. But palalimin pa natin, what is sin? Yung literal, sa ating kapanahunan. Ano ba talaga ang kasalanan? Bukod sa missing the point. Bukod sa pagkakamali. Friends, you can name anything that is a sin. When you boil it down to the heart of it all, sin is selfishness. Ang kasalanan ay ang pagiging makasarili. I, me, mine. I, me, mine. Makasarili. Sabi nga ng awit, I do it my way. Hindi yung paraan ng Diyos ang ginawa ko, yung paraan ko, yun ang kasalanan. Kaya nagkasala si Eva at si Adan. It's my way. Kaya nakakatakot ang kasalanan eh. Hindi ho natin alam ito, yung ang iniisip, ang kasalanan po ay makasarili.
Kaya ako sa inyo, lagi ko sinasabi, takot ako sa birthday. Hindi ayoko nga i-celebrate ang birthday ko eh. Kasi it reminds me of Herodes. Birthday ni Herodes, kaya pinugutan ng ulo si John the Baptist. Kapag ang tao birthday, ang tao ay makasarili. Birthday ko naman eh, pagbigyan mo naman ako. Di ba? Yun ang birthday. Birthday ko ngayon eh. Sagot ko, ano ngayon kung birthday mo? Dapat may handa ako. Ayan. Iisipin niya yung sarili niya. Dapat may handa ako. Dapat magdago akong damit. Yan ang kasalanan. Selfishness, makasarili. Nag-birthday ka lang, naging makasarili ka na. Kinalimutan mo na lahat ng taong mahal mo. Ikaw na lang ang iniisip mo. Dapat mayroong cake. Dapat may handa. Dapat ako importante. Dapat ako aawitan ninyo. Dapat babatiin niyo ako. That is sin. Because that is selfishness. Mabuti pa nga yung birthday ka, walang bumabati sa'yo, mas gusto ko yun. Kasi yung birthday po is a thanksgiving to God. Lord, salamat sa paglikha po ninyo sa akin. That's all. Humility. Kaya hindi ho natin namamalayan, namumuhay tayo sa kasalanan because of selfishness. Lagi nilang iniisip natin yung ating sarili. Yan ang problema. Hindi ho masama ang birthday. Pero pag iniisip natin na ang ating sarili, birthday becomes a sin. Kaya yung iba, yung mga taong matitino, baliktad eh. Pag birthday nila, iniisip nila, sino kayo matutulong? Ito, meron akong pera rito, bibigyan ko na sa home for the orphanage. Binibigay nila sa mga mahihirap. Hindi para sa kanya, binibigay na lang niya. Pumupunta sila sa mga bahay ng matatanda, bahay ng mga bata. Sa halita, pag idiwang niya sa kanyang sarili, binibigay nila sa mga walang makain. That is humility. Hindi ko makakalimutan sa Bible yun. Kasi hinahin ako kay John the Baptist. Nagsisimula pa lang ang kanyang ministry. Pinugutan na siya ng ulo. Dahil birthday ni Herodes. Birthday ko naman eh. Sige, lahat ng request mo, ibibigay. Yung babae, yung kanyang anak-anakan, ang hiningi ulo ni John the Baptist. Pagod ang ulo ng tao. See? Birthday ho yan. Sa birthday, marami napapahamak. Inuman ho yan sa Sunday. By the way, hindi naman tayo nagiinuman. Christian kayo. Ang iniisip ng mga tao yung sarili. Dapat siya ang sentro. Dapat siya ang masaya. Sa halip na magpakumbaba sa Panginoon. Kaya pag sinasabi nila, God, happy birthday, sabi ko, ang sagot ko, woe to me the day that I was born. Kahabag-habag ako ng araw na ako isilang. Dahil nakita ko ang kasalanan ng sanlibutan. Kaya ang tangang magagawa lang natin, magpasalamat. That's why sin is doing what you desire. Regardless of what you know is right things or what God instructed you to do. Sin is over me. Sin is me over you. Friends, the biggest idol in our world today is me, mine. I, me, mine. Yan ang sanlibutan eh. Kaya sa sanlibutan, di ba? Ayaw nila ng pagkalika sa kanila ng Diyos. Kaya pinapalitan nila ang kanilang gender. Kaya nagkaroon ng LGBT. Hindi nila gusto na sila'y lalaki, kaya nagiging babae na lang sila. Hindi nila gusto na sila'y babae, kaya nagiging lalaki na lang sila. I, me, mine. Kaya yung mga abortion, ayokong magkaroon ng baby, kaya papatayin ko to dahil katawan ko to. See? Selfishness. Maramot. That is the problem of sin. Kaya nga sabi ni James chapter 4, di ba? Alam ko yung gulo sa buhay natin, ang sagot ho dyan, bakit pa nag-aaway-aaway ang mga politics? Bakit nag-aaway-aaway ang pamilya? Bakit kayo nag-aaway-aaway mga kaibigan? Ang sagot ho dyan, basahin mo James chapter 4, verse 1. Basahin ko nga sa inyo. Ganda to eh. James chapter 4, verse 1 and following. Therefore, let us fear. Sorry. James pala, hindi pala Hebrews. James chapter 4. What is the source of your quarrels? Ito, pinaprangkan na ho tayo ng Panginoon through St. James. Bakit ba kayo nag-aaway-away?
Bakit kayo nagkakagalit-galit? Sabi niya, James chapter 4. What is the source of your quarrels? Bakit kayo nag-away-away? And conflicts among you. Kaya kayo nag-away-away ito. Is not the source of your pleasure which war in your members? You lust and you do not have, so you commit murder. You are envious and cannot obtain. Naiingit ka kasi. So you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. You do not pray. You ask and you do not receive because you ask with wrong motives that you may spend it on your own pleasure. Makasarili na naman. Grabe. Sa Tagalog, napakadaling intindihin ito. Bakit pa kayo nag-aaway-away? Nag-aaway-away kayo kasi hindi nyo makuha ang gusto ninyo. Nananalangin man kayo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Humingi man kayo sa Diyos, hindi rin inibigay ng Diyos dahil ang layunin ninyo ay gugulin ang inyong hiningi para sa inyong sarili. Yan. Yan ang away. Kaya sa pamilya may away. Kasi yung isa, ang gusto niya, siya ang bida. Selfishness ho yun. Kaya ang gusto ng Panginoon, pag may pray ka, huwag lang yung para sa sarili mo. Ang ipag-pray mo para sa kapakanan ng buong pamilya. Makikinabang si tatay, si nanay, si ate, si kuya, si bunsoy. Hindi yung ako lang. Kasi pag ikaw lang, away, mana lang ho sa pamilya, awayan na ho yan. Dapat mas malaki sa akin. Ako ang panganay. Yan ako. Ay hindi, dapat akin malaki, ako bunso. Yan ang James chapter 4. Kaya may away. Sa politics may away din. Because of greed. Hindi mo ako binigyan ng pere. Kaaway kita. Very practical. Kaya gusto ko yung Bible. Tinutumbok talaga ng Panginoon ang problema ng tao. Kaya kayo nag-aaway-away kasi makasarili kayo. Ang iniisip mo lang ay ang inyong sariling kapakanan. Nagpe-pray ka nga, hindi naman binibigay ni Diyos, ni Lord. Kasi gusto mo lang yan, gugulin sa iyong sariling kapakanan. In your own. That is selfishness. Ang tawag sa Tagalog ay makasarili. Kaya kapag sa pamilya, may isang membro makasarili ron, gulo na ho yun. Sa isang opisina, pag meron doon makasarili, away na ho yun. Sa politika, pag meron doon makasarili, away. By the way, yung dito sa ating bansa, ang gulo-gulo. Kasi lahat gustong maging pangulo. Yan, makasarili din ho yun. Dapat ako lagi. Magulo. Walang kapayapaan ho yan. Kung pwede lang mag-preach sa Malacanang, ito pipreach ko eh. Bakit ba kayo nag-away-away? Preach mo sa Malacanang, preach mo sa Senate, preach mo sa Congress. Ito, lahat yan, tumbok ko yan. Kaya kayo nag-aaway-away dahil puro sarili ninyong iniisip ninyo. Hindi ang kapakanan ng buong Pilipino sa buong bansa. Ayaw niyang sumunod sa akin. Ayaw niya kasing ibigay sa akin. Bakit kayo nag-aaway? Ayaw niya kasi akong pautangin. Yan na. Selfish na. Makasarili na ho yun. Grabe, no? Friends, there is quarrel in politics, in family, in church, government. That is because of selfishness. Meditate. James chapter 4, verse 1 and following. Isa lang eh. Lumayo ka sa diablo, lumapit ka sa Diyos. Lalapitan ka ng Panginoon. Tuloy nga natin. Ganda eh. Verse 3, you ask and you do not receive because you ask with wrong motives. Kasi friends, pag nagpe-pray tayo at humingi tayo kay Lord ng anumang blessing, the Lord is checking our heart. What is your motive? Lord, bigyan po ninyo ko ng pera. Tanong ni Lord, bakit? Anong motibo mo? Para mabili ko yung mga gusto ko. Selfish din na nun. Hindi na naman papakinggan. Kaya sabi rito, so that you may spend it on your own pleasure. You adulterers, you do not know what friendship with the world is. Hostility toward God. Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Kaibigan mo ba sa libutan? Kalaban mo ang Diyos. Verse 5, or do you think that the scriptures speak to no purpose? He jealously desired the Spirit which He has made to dwell in us. Dapat ho ang Holy Spirit na nasusunod, hindi tayo. But He gives a greater grace. Therefore, it says, God is opposed to the proud but gives grace to the humble. Lumabas na kung totoo.
Kaya meron silang mga pagiging makasarili because of their pride. Yumabang ang tao. God is opposed to the proud but gives grace to the humble. Submit therefore to God. Yan ang solusyon. Magpasakop ka sa Diyos. Resist the devil and he will flee from you. Draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Be miserable and mourn and weep. Let your laughter be turned into mourning and your joy to gloom. Bakit? Bakit sabi, maging miserable ka at tumangis ka? Ibig sabihin doon, itangis mo ang iyong kasalanan. Pag nagkasala ka, umiyak ka sa Panginoon. Humble yourselves in the presence of the Lord, and He will exalt you, the Bible says. Friends, selfishness is at the core of all sin. Pagiging makasarili. Kaya lang minsan hindi natin pinapansin. Sa family na lang natin. Dapat pag may nangarap dyan sa miyembro, dapat ang pangarap niya hindi lang para sa kanyang sarili. Isama mo ang buong mong pamilya. Gusto mong umulad sa buhay? Isama mo pong pamilya. Magulang mo at mga kapatid mo, hindi yung ikaw lang. Gusto mong mabusog? Busugin mo ang buong pamilya mo, hindi lang ikaw lang. Gusto mong mabili yung gusto mo? Buong pamilya, hindi lang ikaw lang. Because friends, selfishness is sin. Ang pagiging makasarili ay kasalanan. Tuloy natin ang ating text sa Romans chapter 6, verse 6. For we know that our old self was crucified with Him. Okay, ibig sabihin, yung ating sarili ay kasamang naipako kay Kristo. Pag naipako na, patay na tayo. Hindi na natin pwedeng gawin yung gusto natin. With Him, so that the body ruled by sin might be done away with. That we should no longer be slaves to sin. Hindi na kasalanan ang ating amo. Because anyone who has died has been set free from sin. So, what has changed? Christ came into our heart. Yun ang sinasabi ni Pablo. Ang Panginoon ay pumasok sa ating puso. He forgives us and cleanses us from all our sin. And He has taken that old heart filled with self-centered desire. Ang Christian, dati nung hindi siya Christian, makasarili siya. Nangangarap siya ng kanyang sarili. Nag-a-ambition siya para sa kanyang sarili. Hindi man lang sinasama sa ambisyon ang kanyang pamilya. Di ba? Kaya ang Panginoon, yung puso natin. Pag tinanggap natin ng Panginoon, binibigyan po tayo ng bagong puso at bagong spirit. Ezekiel chapter 36, verse 26. Ezekiel 36, verse 26. The Lord Jesus said, I will give you a new heart, bagong puso, and a new spirit. And I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh, and will give you a heart of flesh. Verse 27. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and be careful to obey my rules. Friends, when became a Christian, we are now sensitive to the voice of God. Yun ang ibig sabihin ng Ezekiel. Papalitan ko ang puso mong matigas ng pusong malambot. Bibigyan kita ng bagong espiritu, which is the Holy Spirit. At pag nasa sa iyo yun, you will now be sensitive to my... Magiging sensitibo ka na sa akin. Maririnig mo ng aking tinig. Yan. Kaya nagtataka ko minsan may Christian na hindi marinig ang tinig ng Diyos. Matigas pa rin ang puso. Bakit mo ginagawa yun? Yung ba alam, masama yan? Masama ba? Hindi ko alam eh. Hindi, pag Christian ka, dapat alam mo eh. Kasi binigyan ka na ng bagong espiritu. Romans 8 says, for the Spirit of God beareth witness with our spirit that we are the children of God. This is the same in our relationship with God, we live for Him. Friends, but we do not really willing to invite sin into our relationship with God and then let it there as a third party of our lives. Ayaw ni Lord na may third. Kahit tayo, ayaw natin yung third party. Dapat mag-asawa lang kayo. Si Lord lang at tayo.
Kaya do not invite sin into our heart. Huwag nating iimbitahin ang kasalanan. Huwag nating kakagatin ang tukso ng sanlibutan. Dahil tatawagin ka ni Lord na, you adulterer, mangangalunya ka talaga. Yun ang tawag ng Panginoon sa mga Hudyo. Minsan akala natin yung mga ngalunya, nagkaroon ng ibang kabit. Hindi ho, dito mga ngalunya, nakikristo ka na eh. Huwag mo nang balikan ang iyong mga ex. Ang dami po natin ex. Nag-uusap na kami kapatid sa likod. Ako, pastor, hindi pa ako Christian, marami rin ako mga ex. Manginginom ako, naninigarilyo ako, marami rin akong bisyo. Pero nung tinanggap ko ang Panginoon, lahat ng aking mga ex, kinalimutan ko na. Yan. Ganyan ho tayo. Huwag na natin, yung nakaraan, okay, naintindihan ni Lord yun eh. Dati tayo masama eh. For all have sinned and fall short of the glory of God. Romans chapter 3. If you were diagnosed with a deadly, for example, sinabi ng doktor, meron kang cancer. Tapos pinagaling ka ng Panginoon, malaya ka na sa cancer. Ngayon, malaya ka na sa cancer. Iimbitahin mo ba uli ang cancer sa iyong katawan? Pinagaling ka na nga ni Lord eh. Bakit gusto mong bumalik sa iyo ang cancer? Kaya ang sagot, of course not. Sin is a way more deadly than cancer. By the way, ang sakit na cancer ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng kasalanan. Sabi ni Lord Jesus Christ, yung cancer, papatayin lang ang katawan mo, pero hindi niya kayang patayin ang iyong spirit at kaluluwa. Pero ang kasalanan, hindi lang papatayin ang physical na katawan, pati kaluluwa mo, papatayin sa impyerno. That's why sabi ko sa inyo, ang pinakamatinding problema ng tao, kasalanan. Hindi sakit. Sabi nga ni Lord eh. Yung sakit, papatayin lang yan, hanggang physical lang yan. Pero yung kasalanan, magpasawalang hanggang impyerno yan. Kaya yun ang tinumbok ng Panginoon. Yun ang sinolusyonan ni Lord sa atin, yung ating kasalanan, kinakailangan patayin. And Jesus Christ did it for us at the cross of Calvary. Ginawa niya ho yun. So let's see what Paul says about our past. Look at verse 11. Romans chapter 6, verse 11. In the same way, ito na, hindi yung sa atin. In the same way, count yourselves dead to sin. Ituring ninyo na patay na kayo sa kasalanan, but alive to God in Christ Jesus. Verse 12. Therefore, do not let sin reign in your mortal bodies so that you obey its desire. Verse 13. Do not offer any part of your body, of yourself, to sin as an instrument of wickedness. O yan, verse 13 yun maliwanag ho yan Huwag niyong hayaan na kahit anong bahagi ng inyong katawan ay ialay ninyo. Do not offer any part of yourself to sin. Ialay sa kasalanan. Ibig sabihin, anong mga parts ng atin na binibigyan natin sa kasalanan? Mata, ilong, bibig, tenga, kamay, paa. Huwag niyong ibibigay ito bilang instrumento ng kasalanan o kasamaan. Tuloy natin. But rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life. Verse 13 pa lang ho yun. Do not offer any part of yourself to sin. Lust of the eyes. Pag tumitingin ka sa YouTube, tumitingin ka sa Facebook, ang dami mga pita ng naman dyan. Pag yan ay kinagat natin, we are offering ourselves to sin. Sabi ng Biblia, huwag na huwag mong ibibigay ang anumang bahagi ng iyong katawan sa kasalanan. Mata, tenga, bibig, paa, lahat, any part of your body. Huwag na huwag natin ibibigay sa kasalanan. But rather, sabi nito, offer yourselves to God. Iyon yung Romans chapter 12. I therefore beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies, mata, ilong, lahat buong katawan, as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship of service. Tuloy natin, But rather offer yourself to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him. Bawat bahagi, ihandog natin as an instrument of righteousness. For sin, ito na verse 14, for sin shall no longer be your master,
Dati ang kasalanan ng ating guru, ang ating master. Because you are not under the law, but under grace. Para kay Pablo, consider yourself dead unto sin. Pag sinabing dead unto sin, patay ka na sa kasalanan. Hiwalay ka na sa kasalanan. Ibig sabihin ng death, friends, thanatos, hiwalay. Iyon ang sinabi ng Panginoon kay Eva at kay Adan. Sa oras na kainin yung bunga ng punong kahoy na yan, patay kayo. Sabi niya, bakit hindi namatay si Eva at si Adan mataas? Kasi yung patay, hindi ho yung physical lang. Ang ibig sabihin ng patay, hiwalay. Pag kinain yung bunga ng punong kahoy na yan, hiwalay na tayo. Kinain nila, hiwalay na sila sa Diyos. Patay. Tapos sunod-sunod, nagkaroon na ng kamatayan, nagkaroon na ng problema, nagkaroon ng kahirapan, nagkaroon ng sakit, lahat na ho nangyari. Kaya ang galing ng Diyos, ang tinumbok niya talaga ay the problem of sin. Ang problema ng tao ay kasalanan, anak. Solusyonan natin ang kanilang problema. Opo, Ama, sige, akong bahala, Ama. Bababa ako. Ibibigay ko aking sarili, tutubusin ko sila sa kanilang kasalanan. That's why si Lord Jesus Christ ang ating tagapagligtas. Sinilusyonin niya. Hindi lamang niya sinilusyonan yung sakit, karamdaman, kahirapan. Ang sinilusyonan niya, yung pinakapunot, dulot, ugat ng lahat ng ating kahirapan, which is sin. That's why the Bible says, count yourself to be dead to sin. Do not let sin reign in your mortal bodies. Ingatan natin ang ating mata, ilong, bibig, and so on and so forth. Do not even offer any part of yourself to sin. Friends, the Bible says, it all starts in the mind. Kaya pagdating sa Romans chapter 12, verse 2, renewing your mind. Sa isip po nagsisimula. Kaya mag-isip kayo, ano ang inyong iniisip, ano ang inyong binabasa. Kasi doon nagsisimula ang kasalanan. Pagdating sa isip, pupunta sa puso, tapos yung puso gagawin kasi desire yan. Doon ho tayo namumuhay. But the great news is this, sin shall no longer be your master because you are not under the law but under grace. Friends, no one, ulitin ko no one, the Bible says, 1 John chapter 3 verse 9, ultimatum na ho ito, bago mo lang mag-rapture, maintindihan natin. No one born of God makes a practice of sinning. Walang sinumang taong ipinanganak sa Diyos ay namumuhay sa kasalanan. Yung walang katapusang panloloko, walang katapusang pag-iimbot, paulit-ulit na ginagawa. Isa lang ibig sabihin nun, you're not Christian. Prangkahan na ho tayo. Kasi ang tao, ang Christian, pag nagkasala yan, isang beses lang, iyak na yan sa Lord. Sisi-isi siya. As much as possible, lalabanan niya. Pero minsan, hindi niya nalalabanan dahil mahina siya. Mananalangin na lang siya kay Lord. Pag nakita naman ni Lord na malungkot tayo sa ating kasalanan, maaawa naman siya. My grace is sufficient for you and my strength is made perfect in your weakness. Tutulungan naman tayo. Nagagalit lang si Lord sa atin kapag hindi natin, pag ang kasalanan ginagawa natin ay gusto natin, doon galit ang Diyos. Anak, kunwari ka pa, nagre-repent ka, gusto mo rin yun eh. Ayaw ni Lord ng ganon. At friends, we cannot mock God. Alam ni Lord ang ating puso. Alam niya kung mahal natin ang ating ex na kasalanan o kinamumuhian natin. Kaya minsan, pumapasok para sa isip reject. Yan ang dati kong buhay na masama. Ayoko nang maalala pa yun. Ulitin ko, 1 John chapter 3, verse 9. No one born of God makes a practice of sinning. Yung sinning, tuloy-tuloy. For God's seed abides in him. He cannot keep on sinning. Hindi pwedeng magpatuloy ka. Why? Because he has been born of God. That's why conversion involves not just change of mind, but change of heart and soul. Di ba? 2 Corinthians 5:17. Ang lahat ng nakikristo Jesus ay mga bagong nilalang. Ang nakalipas, yung kanyang mga ex, ay wala na. Siya ngayon ay bagong nilalang. Ay, grabe. Kaya ina-assure po ni St. Paul, ito ang lagay ng Christian. All those who are in Christ Jesus are new creature in Christ. The old has passed. He's now a new creation in Christ. Are you free today?
Nag-iimbita pa ba tayo ng kasalanan sa ating buhay? Nasabihin ko na sa inyo, probably this might be my last preaching. Tapos magra-rapture na. Hindi ko alam. Kasi nararamdaman ko po eh. Kaya kinakailangan maging bold na ho ako rito. Magkaalaman na ho tayo. Our heart broken and bold. That's why si David po, tingnan mo yung prayer ho ni David. Si David ho, Christian siya. Nagkakasala. Pero pag nagkasala si David, friends, pag binasa ho ninyo yung Psalms 25, Psalms chapter 51, naiintindihan ko si David. Ayaw niya ng kasalanan, pero nagkakasala siya. Nangalunya siya, pumatay siya. Pero hindi siya makatulog, hindi siya makakain. Iyak siya ng iyak kay Lord. Grabe, sabi ko. Parang ako eh, parang titignan ko siya. Ganun pala ang Christian pag nagkakasala. May mga Christian kasi kapag nagkakasala, nakakakain pa ng mabuti. Nakakatulog ng mahimbing. Wala naman ng conviction. Ibig sabihin, hindi siya totoong Christian. Yan, ganun lang ho yun. David knows he deserved nothing. I'm praying ni David, Psalms 25, di ba? For your name's sake, O Lord, pardon my guilt, for it is great. Hindi niya minamaliit yung kanyang kasalanan. Matindi ang aking kasalanan sa iyo, Panginoon. The brokenness that we feel in our sin does not make us despair of God's guidance. Ang kahahantungan ni David ay ang grasya pa rin ng Diyos. So friends, I encourage all of us to be a broken-hearted because of our sin and bold because of God's grace. Micah chapter 7 verse 9, I will bear the indignation of the Lord. Tatagulugin ko muna para mas maganda. Micah chapter 7 verse 9. Aking papasanin ang galit ng Panginoon kasi nagkasala siya eh. Sapagkat ako'y nagkasala laban sa Kanya. Hanggang sa Kanyang ipagsanggalang ang aking usapin at lapatan ako ng hatol. Kanyang ilalabas ako sa liwanag at aking mamasdan ang Kanyang pagliligtas. Yun ang ibig sabihin. Friends, every time that we committed sin against God, we are mortified. Ibig sabihin, mortified, na-embarrass tayo. Napapahiya tayo kay Lord dahil sa ating mga kasalanan. Katulad din ni David. Ang tanong, I will end with this. I will ask you 3 questions concerning our sin. We cannot deny it. Huwag natin sabihin, hindi tayo nagkakasala. Sabi ng Bible, pag sinabi mo hindi ka nagkakasala, sinungaling ka. Alam mo na sa'yo katotohanan. Ngunit kung ipapayag natin ating kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal, ang patatawarin naman tayo. First, number 1. When was the last time you felt guilt over sinful behavior? Kailan ho yung huling sandali na nagkasala tayo, na guilty tayo? Tinatablan pa ba tayo ng konsensya? O kahihiyan sa Diyos? Number 1 ho yan. Number 2, when was the last time you grieved over sin? Kailan po yun na kinamuhian natin yung ating kasalanan at umiyak tayo sa Panginoon? Number 3, when was the last time you felt burdened because of sinful action and you had taken? Nakakatulog ka pa ba? Nakakakain ka pa ba? That is the sign of conviction. Friends, John chapter 6 yan. When the Spirit of truth comes, He will convict you of sin. He will convince you of righteousness because Jesus goes to the Father. And He will convince you that the prince of this world has been judged. I will give to you 3 key motivators to change your attitude towards sin. Dapat ito magbago yung pananaw natin sa kasalanan. Dapat ito talaga kamuhian natin. How can we hate sin? Kasi because God hates sin, yun ang pinakita ng Book of Romans chapter 1 to chapter 5. God hates sin. So we must also hate sin. Kamuhian natin lahat ng kasalanan. Huwag natin mamahalin ang kasalanan pag mali. Number 1, we hate sin because we love God. Siyempre, pag mahal mo ang Diyos, kamuhin mo ang kasalanan. Di ba Jesus said in John chapter 14, verse 15, if you love me, keep my commandments.
Mahal natin si Lord eh. Pag mahal natin si Lord, ayaw natin masaktan ang damdamin ng Diyos. Di ba pag nagkakasala tayo, umiiyak din tayo. Lord, lagi ko na lang nasasaktan ng iyong damdamin dahil sa aking mga kasalanan. That is repentance. Number 2, because you know Him. Meron ang relasyon sa Panginoon eh. 1 John 3:6. No one who abides in Him keeps on sinning. Paulit-ulit na lang ito. Bakit kaya inuulit-ulit ni Lord? Walang sino man nananatili sa Panginoon na nagpapatuloy sa kasalanan. No one who keeps sinning has either seen Him or known Him. Unbeliever lamang ang nagpapatuloy sa kasalanan. Warning na ho ito. Kung nagkasala ka, huwag mo nang ulitin. Humingi ka ng tawad. Pag inulit mo na naman yan, there's something wrong with you, with us. Probably we are not Christian yet. Tapos pag nag-rapture na iwan tayo, nagtataka tayo. Kasi hindi naman sa akin sinabi ni Pastor to. Hindi, ito sinasabi ko na nga ho ito. Magkakaalaman na ho tayo. If you claim to know God, then sin cannot be an ongoing part of your life. Because His life is in you. Kaya yung dinidiin sa akin ni Lord yung 1 John chapter 3 verse 9. No one who is born of God, no one who is born again will continue to sin. Magpapatuloy. Because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. We are now talking yung tuloy-tuloy na pagkakasala na hindi iniinda, na hindi pinapansin. Dahil ang akala natin, napakabait naman ni Lord eh. Lagi akong pinapatawad. Totoo, Pastor Godi, lagi ako nagkakasala. Pero si Lord ang bait, lagi akong pinapatawad. Yan ang akala mo. Sabi nga ng Bible, you cannot mock God. Hindi natin kayang dayain o lokohin ng Diyos. Alam ni Lord kung na-enjoy mo yung kasalanan o hindi. At pag na-enjoy mo yung kasalanan, isa lang kahulugan. You're not Christian. Hindi ako may sabi niya na 1 John chapter 3 verse 9. Walang Kristiyanong namumuhay sa kasalanan. May isang kapatiran noon, ganun eh. Christian siya, pero namumuhay siya sa pangangalo niya. Oh, what do you call that? Hindi, Pastor Woody, mabait naman. Oo nga, mabait. Itigil mo yung adultery mo. Ikaw naman, magpakasal ka. Huwag ka makipag-live-in. Ang dami hong ganyan eh. Puro kabit. Dahil mabait daw ang Diyos. Mabait nga talaga. But you are living in sin. Gusto mo talaga, di pakasalan mo yung tao. Nagmamahalan naman pala kayo. Ba't ayaw mong pakasal? Kasi pag nagpakasal ka, sinasama mo ang Diyos sa inyong relasyon. Kasi ang lahat ng mag-asawa na hindi sinasama ang Diyos, ay hindi pinagpapala, hindi binabasbasan ng Diyos. Ephesians chapter 5, verse 22, 23, and so on and so forth. Kaya sa mag-asawa dapat kasama ang Diyos. Kaya hindi pwede yun ng magkasintahan, tayong dalawa lang. Wala silang pakialam. Grabe, ang lakas ng loob. Hindi lang kayong dalawa. Nagmamahalan kayo, isama mo ang Diyos. Kasi ang Diyos ang totoong Kaya nga pa nagkakasal ako, yun ang explanation ko. Meron po sila tinatawag na hindi yung aras, yung belo at yung kordon. Yung kordon, pinagtatali ng Diyos yung dalawa, binubuhol niya. Dahil sa Diyos nagmumula yung kanilang pagmamahalan, hindi sa sanlibutan. At kapag ang Diyos ang nagbigay ng pag-ibig sa mag-asawa, ay tiyak ho yan. It will last till death do us part. Habang buhay po yan. Kaya pag nakakarinig akong balita, pinatay ng kinakasama niyang lalaki ang kanyang kinasasamang babae. Ipapatayin talaga yan. Hindi naman sila tinali ng Diyos eh. Kabit lang sila eh. Akala nila yung pagmamahal nila, sapat na para sila pagsamahin. Hindi. Our love is not enough. God must intervene. Dapat ang Diyos ando doon. Kasi pag kinasal kayo ng Panginoon, hindi mo papatayin ang asawa mo. Mamahalin mo pa siya lalo. Kaya ang dami yung mga balita ngayon. Live in. After 2-3 years, nagpapatayan. See? Because they are living in sin.
Friends, importante ho yan. That's in final thoughts. Friends, this preaching is not about judgment or condemnation. This sermon is really about the call of holiness unto our God. Ito ho ang preaching na ito. Magkaalaman na po tayo kung sino ang totoo. Prepare for the rapture of the church. Pag hindi pa ho tayo nagandaan, pagkatapos ko dito, sasabihin ko na lang kay Lord, Lord, I've done. Sinabi ko na sa kanila. This is the last warning. Kung ikaw man ay Christian, namuhay ka sa kasalanan, nakalimutan mo si Lord, the Bible says, in the book of Revelation, balikan mo ang una mong pag-ibig. Friends, let us learn how to repent. At pag nag-repent tayo, tiyakin natin. Alam mo ninyo, si David, nagkasala siya. Iyak siya ng iyak sa Panginoon. Have you read Psalms chapter 51? Isipin niyo tayo yun. Basahin ko at I will end with this. Nagkasala si David. Nangalo niya siya kay Bathsheba. Yung asawa ni Bathsheba, pinapatay niya. Hindi na siya makatulog. Hindi siya makakain. Iyak siya ng iyak. Kasi Christian siya eh. Ito, Psalms 51. Tatagalogin ko na lang para mas maintindihan natin. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong tapat na pag-ibig. Ayon sa iyong saganang kaawaan, ay pawiin mo ang aking mga kasalanan. Hugasan mo ako ng lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. Sapagkat aking nalalaman na ang pagsuway ko at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin. Upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagsasalita at walang dungis sa iyong paghatol. Narito, ako'y ipinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Lahat tayo pinaglihi ng ating nanay sa kasalanan. Minsan, pinaglihi ako ng nanay ko sa ubas. Hindi ko yun. The Bible says, pinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Kaya lahat tayo makasalanan. Namimili pa tayo ng paglilihan. Kasalanan, the Bible says. Pinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Diba? Kasi ayaw natin tanggapin eh. Narito ikaw ay, verse 6, narito ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa panloob ng pagkatao. Yun ang design ni Lord. At sa tagong bahagi ay iyong ipapakilala sa akin ang karunungan. Linisin mo ako ng isopo or the blood of Jesus. Linisin mo ako ng dugo ni Jesus. At ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging higit na maputi kaysa niebe. Verse 8, gawin mong marinig ko ang kagalakan at kasayahan. Hayaan mo ang mga buto na iyong binali ay magalak. Sanhi po kaya nagkasakit. Ikubli mo ang iyong muka sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang lahat ng aking mga kasamaan. That is the prayer of a true Christian. Pag siya nagkakasala, nagpapakumbaba sa Panginoon. Kasi, pag binasa ko niya, si David talagang tulero, hindi niya alam, parang masisiraan ng ulo. Pero prayer lang ho ang solusyon. Pero ang Panginoon, naawa sa kanya. At binigyan siya ng isang anak na naging pangalawang hari ng Israel. O sumunod sa kanya, si Haring Solomon. Today, friends, we will come to God with humility. Hihingi po tayo ng kapatawaran sa Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. But before that, alam mo ba yun yung may awit ho dito sa Psalms 51? Ang title ay, A Broken Spirit and a Contrite Heart. Alam niyo ho ba yun? Tayo pong lahat ay umawit. Tumayo tayong lahat at awitin natin, A Broken Spirit and a Contrite Heart. Ito po ay isang panalangin ni David. Basag ang puso. Basag ang espiritu. Humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon.
truth in the inward parts, a broken spirit and a contrite heart. A broken spirit and a contrite heart, you will not despise. You will not despise. You desire truth in the inward parts, a broken spirit and a contrite heart. Lord, my heart is prone to wander, prone to live. The God I love, here's my heart. Lord, take and seal it for your courts above. A broken spirit and a contrite heart, you will not despise. You will not despise. You desire truth in the inward parts, a broken spirit and a contrite heart. Lord, my heart is prone to wander, prone to live. The God I love, here's my heart. Lord, take and seal it for your courts above. A broken spirit and a contrite heart, you will not despise. You will not despise. You desire truth in the inward parts, a broken spirit and a contrite heart, a broken spirit and a contrite heart. Mahal naming Ama, lumalapit po kami sa inyo sa umagang ito. Nagpapakumbaba. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Opo, aming Ama, inabuso namin ng inyong masaganang biyaya sa amin at pag-ibig. Dahil alam namin mahal na mahal niyo po kami, patuloy pa rin kami nagkakasala. Dahil alam namin patatawarin niyo naman kami. Subalit pang-aabuso na po ang aming ginagawa, aming Ama. Kahabagan niyo po kami. Patawarin niyo kami, Ama, sa paulit-ulit namin mga kasalanan na ginagawa. Napakayaman ng inyong biyaya sa amin. Panginoong Hesus, kayo po ang naghirap sa lahat ng aming mga kasalanan. Tiniis ninyo ang pasakit at hirap sa krus ng Kalbaryo. Hanggang sa kamatayan, ibinigay niyo ang inyong pag-ibig sa amin. Patawarin niyo kami, Panginoong Hesus, sa lahat ng aming mga kasalanan. Lalo na sa mga kasalanang sinasadya namin. Dahil alam namin kayo ay napakabutit, napakabait. Subalit, Panginoon, tulungan niyo po kami na maging seryoso sa inyong pag-ibig. Ilayo niyo kami sa lahat ng uri ng tukso at kasalanan. Tulungan niyo kami magtagumpay laban sa sanlibutan ito. Maiwagi namin katulad ng ginawa po ninyo, Panginoon.
Panginoong Yesus, dinadalangin ko sa inyo ang mga anak niyong ito na tinubos ng inyong banal na dugo. Tulutan niyo kami mamuhay ayon sa inyong kalooban. Punuin kami ng Espiritu Santo, Panginoon, that you will convict us, O God, from all of our sin. Turuan niyo kaming kamuhian ng lahat ng kasalanan at katiwalian at ibigin lagi ang inyong katuwiran. Sa aming buhay, Panginoon, inilalatag namin ang aming mga sarili. Tulungan niyo kami lalo na ngayong mga huling kapanahunan. Maging seryoso kami sa pakikiugnayan sa inyo, Panginoon. Ang banal niyong dugo, Panginoong Hesus, ang naglilinis sa amin sa lahat ng aming katiwalian. Tulungan niyo lamang kaming mamuhay na may kapayapaan mula sa inyo. Mapagtagumpayan namin ang lahat ng tukso at maging mapagwagian namin, Panginoon, ang lahat ng pagsubok sa mundong ito. Ama, salamat po sa iglesyang ito, sa Eastern Light Ministry. Nagpapasalamat kami sapagkat lagi niyo kami pinapaalalahanan. Hindi niyo kami agad hinahatulan o pinarurusahan, kundi ang bait ninyo sa amin, Panginoon. Napakahaba ng pagpapasensya niyo sa amin. Salamat, Panginoong Hesus. Naway seryosuhin namin lahat ng inyong panawagang ito. Bago man lamang dagitin niyo ang inyong iglesia, lahat kami, Panginoon, ay magsama-sama na salubungin kayo sa himpapawid. Ama, may mga problema rin po ang mga anak ninyo. Bagamat tinubos niyo na kami sa lahat ng kasalanan. Tinugon niyo na po, Panginoon, ang problema naming lahat ay kasalanan. Subalit mayroon pa po kaming mga paghihirap na dinadanas. Ang iba ay may mga sakit at karamdaman. Ang iba, Panginoon, ay naghihikaw sa kahirapan. Tulungan niyo kami, Panginoon. Ang inyong kaparaanan lamang ang maganap sa aming buhay. Bigyan niyo po kami ng aming pagkain sa araw-araw. Tulungan niyo kami makabayad sa lahat ng aming pinagkakautangan at tulungan niyo kaming mamuhay ayon sa inyong kalooban. Ang kapayapaan at kagalakan ninyo, Panginoong Hesus, ang siya namin ikabubuhay. Pakinggan niyo nawa ang panalangin ng inyong mga anak. Kung meron man sa amin dito, Panginoon, ang may sama ng loob o inaitatagong galit o poon, pawiin niyo rin po ito, Panginoon. Tulungan niyo kaming matutong magpatawad sapagkat kayo ay nagpatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Tulungan niyo kaming mamuhay ng may kapayapaan sa inyong piling. Ama, salamat sa mga kapatirang ito na inyong pinili at tinawag. At ngayon, dinadalangin namin, tanggapin niyo po ang aming mga buhay, ang aming kaluluwa at espiritu na inialay sa inyo. Kasabay, Panginoon, ang pagsuporta namin sa inyong munting iglesia. Tanggapin niyo po, Ama, ang aming tithes and offering, love gifts and pledges. Maging kasangkapan niyo po kami sa pagsulong ng inyong kaharian dito sa lupa ng gaya ng sa langit. Ama, pakinggan niyo nawa ang pananalangin ng inyong mga anak. Opo, pag-uwi nila sa kanilang tahanan, katatagpuin niyo ang kanilang pananalangin sapagkat silang lahat ay nagmamahal din sa inyo, Panginoon. Salamat po, tinutugon niyo kami lagi. Ang inyong katapatan ay nananatili sa amin bawat araw. Maraming salamat po, aming Ama. Hinihingi namin ang inyong pagpapala. Basbasan niyo po ang bawat isa sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At ibinabalik sa inyo ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, karangalan at pasasalamat, magpasawalang hanggan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. To God be the glory. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa kapatawaran, O Diyos, aming Ama. Sa ngalan ng Panginoon.